Hello po! Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito sa ating maliit na programa po. Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin. Ito pong kaganapan po mga katambay. Ito po sa balita. Nakakalungkot lang po mga katambay. Nagbigay po ng sinasabing memorandum para po dito sa kapulisan, sa pangunguna po ng PNP Chief Marbil, General mga katambay. Nakakalungkot lang po. Parang hindi po ito para kay Kamanong, hindi magandang idea ng isang general. Bakit? Bakit mga katambay? Dahil po nagbigay po ng memorandum ang pulis na sa mga aktibong pulis po at sundalo, hindi na po daw kinakailangan i-drug test at sinasabing neuro test, lalo daw sa pagkuha ng lisensya ng mga baril mga katambay. Drugs, laganap sa ating bansa ang drugs. Tapos exempted sila mga kapulisan at kasundaluhan. Nakakalungkot na po. Ito po, pakinggan muna natin at komentuhan natin mga katambay. Naglabas ang Philippine National Police ng isang memorandum kung saan ina-exempt ang mga aktibong pulis at sundalo sa drug at neuro test kapag sila ay magre-renew ng lisensya ng baril. Dahil dito, umaasa ang pamunuan ng pulisya na makakapag-renew ng kanilang license to own and possess firearms ang mas mahigit 26,000 na pulis at sundalo. Inaasahan din na maayos na ang registration ng nasa mahigit 50,000 firearms na expired na ang rehistro. Ginawa ang hakbang na ito dahil naniniwala ang mga otoridad na responsable ang mga aktibong pulis at sundalo sa paghawak ng kanilang armas. Gayunman, nagbabala pa rin sila na sa mga aabuso sa paggamit ng armas, pati sa mga mahuhuling hindi magre-renew ng lisensya. Merong inilabas na memorandum signed by our Chief PNP kung saan po in-exempt na ang requirement ng drug test and psychological and psychiatric evaluation sa member ng PNP and AFP na active. I would like to clarify that covers only the AFP, PNP active personnel. Binigyan na natin ng responsibility ang lahat ng mga commanders para po i-monitor ang kanilang mga PNP personnel na hindi nag-renew ng kanilang baril. Again, sa ating mga PNP personnel na hindi nag-renew ng kanilang baril, maaari itong ground for administrative filing of case against them. Nakakalungkot lang mga tambay. Nakita niyo po isang general, mga tambay. Parang napaka-spoiled na po ng kapulisan ngayon. Pati po sa droga. Hindi po katulad ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Dahil alam natin, kahit si dating Pangulong Duterte, alam niya, pagdating sa droga, wala exempted dyan. Dahil mga politiko, nakita nga natin ngayon, di ba? Tama si dating Pangulong Duterte. Pati politiko ngayon involved sa droga. Pati ang pinakamataas sa ating bansa, ang isang Pangulo, ang kanyang pamilya, involved sa droga. Tapos, exempted dahil nagkatiwa-tiwala sa'yo, PNP chief, ang mga pulis na hindi gumagamit ng droga yan. Araw-araw ba kasama yan? Kasama mo ba araw-araw pati sa pagtulog ang mga pulis? Para sabihin mo yan lahat yan matitino at maayos. Kung ang paniniwala may pulis matino, di parang sinabi mo pati pala lahat ng sangay ng gobyerno natin matitino, walang gumagamit ng droga sa ating bansa. Nakakati ng ulo po, di ba? Nakakati. Ngayon po, laganap ang droga sa atin, di ba? Sa mga balita, nakikita nyo, pati dagat, ginagamit na po. Para dyan po nila dalhin yung mga supply na sinasabing may mga code pa nga daw yan, di ba? Mga white shirt. Kung hindi lang nakita rin ng isang mangingisda, yari na-distribute na po yun sa mga Pilipino. Isang damukal na droga. Nakita lang na isang mangingisda sa dagat. Kung hindi nakita ng isang mangingisda, kawawa ang ating mga anak na malululong sa droga, mga katambay. Pero pagdating sa PNP chief, walang value ang droga sa kanila, mga katambay. Pati sa hanay nila, napakalinis na pong hanay ng kapulisan, pati kasundaluhan. Wala nang magaganap na drug test, lalo yung mga magre-renew ng baril ng mga kapulisan, na napaka-importante pa naman yan, lalo sa isang lingkod bayan
na makita mo na sila hindi kargado, hindi addicted, hindi lulong sa droga. Dahil alam naman natin, ibang nagiging utak ng tao pagka yan ay may kargado at lulong at addicted, mga katambay. Tapos pulis na may dalang barel, mga katambay. Tama pala. Talagang spoiled na. Nai-spoiled na po ang sinasabing gumagamit ng droga sa atin. Talagang okay lang pala. Pati sa kapulisan. Dahil parang sinabi mo na lahat tayo, pati PNP chief, never gagamit tayo ng droga. Okay tayo. Para palang Diyos. Tama pala yung sabi ni BP Sara. Di ba? Sabi ni BP Sara kay PNP Chief Marbil, para kang Diyos, alam mo lahat ang mangyayari. Kaya mo ako binawasan ng security dahil alam mo na walang banta sa seguridad ko. Ngayon, inulit na naman ngayon ng general na alam niya na wala nagdodroga sa PNP saka sa mga sundalo. Kaya hindi na dapat i-drug test yan. Magbibigay ako ng memorandum na wala na magpapadrug test dito sa mga pulis. Lalo yung mga magre-renew ng baril, mga tamay na active ba? Basta active. Mga active na kapulisan. Nakakalungkot. Kaya po, ang droga sa atin, talagang babalik na naman tayo doon sa nung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte na napakahirap dahil lagi halos narco-politics na tayo, mga katambay. Nakakalungkot lang. Kasi, paglalagyan mo ng logic yan, komento ni Kamanong, komento ko mga katambay. Kaya po ganyan open at napakaluwag sa droga, komento ni Kamanong. Hindi kaya gagamitin pondo sa darating na eleksyon next year 2025 magkakaroon po ng eleksyon, di ba? Dahil sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, nagamit na po yan ng mga senador. May mga senador na gumamit po niyan. Pati ang Muntinlupa, nagamit, di ba? Lutuan, gawaan ng droga. Para lang manalo sa sinasabi ni Vice President, yung kapangyarihan, di ba? Ayaw nang mawala sa iyo yung kapangyarihan. Ayaw nang mawala sa kanila. Kapangyarihan, pera. Diba? Siyempre, pagkakapangyarihan, may power ka na. Tapos, nahandyan na yung pagiging greedy mo, di ba? At yung sakim sa pera, di ba? Nakakalungkot lang. Meron tayong isang kapulisan na, tagapayapa, na maging maayos, bantay natin yan. Kaya nga sinabi mga PNP yan, kasundaluhan, bantay ng mamamayan yan. Tagapagbantay. Pero ngayon, maluwag na maluwag sa droga, pati hanay nila. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lagi may drug test yung mga kapulisan, di ba? Lagi. Dahil nga maraming pulis na na-involve sa droga. Di ba? Ibig sabihin, nalinis nyo na pala. Mas magaling pala kayo kay dating Presidente Duterte, Sir, PNP Chief Marbil, napakagaling nyo pa pala. Sa isang salita nyo lang, alam nyo na walang gagamit ang droga sa kapulisan, lalo sa mga active na sumusunod sa inyo. Malinis kayong lahat. Napakalinis ng kapulisan natin, mga tambay. Parang ang marurungis lang ay ang pamilya Duterte, mga tambay. Pero sa panahon ngayon, bagong Pilipinas, lahat po sila malilinis. Malinis ang sangay ng kapulisan, malinis ang kasundaluhan, malinis ang gabinete ng Senado, malinis ang gabinete ng Kamara, at malinis din po ang mga kaliwang grupo, mga Kabayang Black, at malinis din ang media, mga tambay. At lahat po ng mga Asimada vlogger at Gcash vlogger, malilinis din po sila sa bagong Pilipinas. Dito po ngayon sa umiiral sa ating bansa. Kayo po mga tambay, ano masasabi nyo? Hindi ba kakatay ulo nyo sa ganitong mga policy, sa mga memorandum? Di ba? Dapat ang gagawin mo memorandum dyan, every 3 months, kailangan magpa-drug test ang mga pulis at sundalo para makita ng taong bayan dahil ngayon laganap ang droga. At ang issue ng droga ngayon sa ating bansa, magmula sa taas sa Commander-in-Chief. Di po ba? Dapat nga, mas lalo mo ipakita sa amin. Dahil kami nagpaaral sa inyo. Kami nagpaaral sa inyo. Kami nagpapasweldo sa inyo. Di ba? Ipakita nyo, bilang kami ang amo nyo, kami nagpapasweldo, kami nagpaaral sa tax namin sa inyo, ginamit nyo yung mga tax namin para makapag-aral kayo ng libre, at ngayon kumikita kayo, at ang lalaki pa ng pension nyo,
Yung mga nag-retired, dahil sa tax namin, tax pa rin namin nagbabayad sa pension nyo. Tapos puro kayo nasusunod, hindi nyo man lang talongin si Juan de la Cruz. Yung mga boss nyo, yung mga nagpaaral sa inyo, na tama ba yung gagawin mo, memorandum of agreement? Na sinisingle out mo, na kayong lahat na kapulisan, sundalo. Kami, exempted kami sa drugs, hindi kami gumagamit yan. Hindi na kami kailangan na magpa-drug test. Parang sinasabi mo, yung gagawin batas ni Pulong ay hindi maganda. Dahil wala namang gumagamit ng droga sa mga link sa mga ahensya ng gobyerno, lahat na katulad ng PNP at ng AFP. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, General. Mga tambay. So sa panahon ni dati Pangulong Duterte, laging mayroon nagiging positive na mga kapulisan. Nung pumasok si General Marbil, wala na. Malinis na lahat. Palakpakan natin mga tambay. Bravo! Talagang iba-iba na po ang bagong Pilipinas sa administrasyon po ng ating Pangulong Marcos, mga tambay. Talagang, paano po maibabangon ang dignidad ng kapulisan kung ganito? Ang mga kapulisan ay nasasangkot sa lahat. Kasama po ang kapulisan, di ba? Sa kidnapping, nakikita natin sa balita, di ba? Sa holduping, may mga pulis na nasasangkot. Sa bentahan ng droga, may mga pulis na nasasangkot, di ba? Ang bihira. Tapos, exempted ka sa drug test, pati dito sa sinasabing neuro test. Lalo pag kukuha ka ng baril, nakakalungkot naman mga tambay. Ginagawa pong mga tanga at bobo na mga Pilipino. Parang sila na lang ang susundin natin sa lahat ng gusto nila at lahat ng idea nila na papabor para sa kanila. Kailangan tanggapin na natin na tanggapin pala. Di ba? Walang ngipin ng batas, mga tambay. Ibang klase po. Dapat po, ito po ang unang palitan. Ang general na ganito. Ang bansa natin, halos napakalaking volume ang pumapasok na droga sa bansa. Pinatunayan na po yan. Mismong presidente, nagsalita. Di ba? Sa Batangas, na nakakuha rin ng tuni-tunilada at marami pa raw yung droga na nanggagaling sa ibang bansa pumapasok sa atin. Di ba? Hindi kaya, komento ni Kamanong, hindi kaya mga pulis ngayon ang magiging taga-benta, supplier? Hindi kaya pati mga pulis natin magamit din sa mga, para maging magamit ng mga politiko para sa susunod na taon. Dahil alam naman natin na napakahina po ng mga mamanukin ng administrasyon dahil napakahina po ng rating. Bagsak ang grado ng Pangulo. 20% na lang mahigit ang nagtitiwala sa kanya. Di ba? Yung sinasabing napakaraming loyalist na nagmamahal, sumusuporta sa Pangulong Marcos, 20% na lang ang nagtitiwala ng mga Pilipino. Kakaunti na po pala yung loyalist sa Pilipinas, mga tambay, pagka ganun. Dahil isasama mo pa dyan yung grupo ng sumusuporta ngayon ng pamilya ng mga politiko, mga supporters ng politiko, kasama na sa 20% yan. Supporters ng mga sinasabing mga media, supporters ng mga GCash vlogger, supporters ng mga Isimada vloggers. Lahat po yan papasok po sa Pangulong Marcos. 20+% lang. Kaya nagdidelikado po ang mamanukin ang itataas ng kamay ng Pangulo next year. Kaya kailangan nilang gumawa ng Plan B. Komento ni Kamanong, kailangan gumawa ng Plan B. Kailangan, ang Pilipinas kasi ngayon ay napakahirap. Napakahirap ng sitwasyon natin. Napakamahal lahat ng bilihin. Lahat napakamahal sa atin. Di ba? Kaya nga binibigay lang solusyon puro ayuda. Isang damukal na pera na naman ang budget next year. Ilang daang bilyon para lang sa ayuda. Kaya, ang gagawin, sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, magkakaroon ng malaking bentahan o bilihan ng boto para po sa gaganaping eleksyon 2025. Kasi, pati droga ngayon, ino-open na po na parang walang droga. Hindi natin problema ang droga, mga katambay, sa ating bansa. Hindi natin problema. Dahil mismo nga, di ba? PNP chief, nagsalita. Hindi nila priority ang mga drug addict, ang mga drug user. Ang priority nila, yung mga sinasabing drug lords, saka yung mga big-time financier
mga katambay, yung mga pinagkukunan. Pero yung mga gumagamit, ano lang yan, nadamay lang yan. Kung ba, hindi nila kagustuhan yan na sila yung maging addict. Parang sinabi mong hindi kagustuhan, di umano, ng Pangulo ng Pilipinas na siya yung maging addict. Pero sabi nga ni Sirang Percy Lapid, bata pa lang yan, teenager pa lang yan, kahit ni dati Senadora Cositeng, bata pa lang yan, kabataan, gumagamit na raw ng droga. Ayon po kay Percy Lapid at Nikki Cositeng, ang Pangulong Marcos. At ayon din kay Nancy Binag, mga katambay. Ngayon, malinis po ngayon. Walang problema po ang gumagamit ng droga. At ngayon, pati kapulisan, kahit gumagamit po ng droga ang kapulisan, hindi na po sila magkakaproblema dahil wala na po kayong drug test ang mga kapulisan. Malaya na naman gagamit ng mga droga ang mga kapulisan. Exempted May memorandum of agreement. Ay, nako. Kaya nakikita ni Kamanong, lahat ng papabor sa kanila, yun ang ginagawa nila. Hindi papabor sa atin. Hindi po napansin, ang ginagawa ng kapulisan ngayon, puro pabor sa kanila. Hindi pabor do sa kanilang pinagtatrabahuan. Tayo kasi amo tayo boss. Ngayon, ang ginagawa nilang diskarte ngayon, komento ni Kamanong, puro lang pabor sa kanila. Hindi pabor sa mamamayan. Wala na tayo proteksyon. Lalaganap ang droga, lalaganap ang addicted, lalaganap ang krimen. Ano protection natin? Malaya. Hindi na nga priority yan. Pati nga drug test, di ba? Nakakahiya. Ito yata yung ginawa nilang panlaban, di ba? Ito yata yung ginawa nilang pang-counterpart, di ba? Kay Pulong. Dahil si Pulong, pinupush yung lahat ng opisyal ng gobyerno, kasama ang PNP chief, na pag naging batas, magpapadrug test. Pero ngayon, inunahan naman ng PNP chief. Hindi. Meron akong memorandum of agreement dyan. Naglabas ako ng memorandum, walang magaganap na drug test. Iba, no? Ibang klase. Ano pa masasabi niyo, mga katambay? Dito sa issue na ito, very spoiled na po lahat ng ahensya ng gobyerno sa bagong Pilipinas. May mga kanya-kanya ng diskarte sila, may kanya-kanya ng sila na masusunod, mga katambay. Para tayong walang pangulo, mga katambay. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, dahil nga may yagballs, may political will, nakikita niya ang problema ng bansa. Pag sinabi niyang, lahat kayo magpapadrug test. Walang exempted. Ngayon, meron na. Di ba? Muli po, si Katambay Manong, mga katambay, mga kababayan, maraming salamat po kahit po ganito nangyayari sa ating bansa. Taste lang, mga katambay, makakabango pa ang ating bansa. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. Siyempre po, like, share, and subscribe. Thank you po, mga katambay. Paalam po muna, sa ulitin, ingatan nawa. Bye-bye.